Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang Rehiyon 12. Ang Rehiyon 12 na mas kilala bilang Sorsogon ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Binubuo ito ng 4 na probinsya at isang lungsod na may mataas na urbanisasyon na kinabibilangan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City na isang highly urbanized city. Ang Rehiyon 12 ay matatagpuan sa gitnang katimugang Mindanao. Ang kabuang lawak ng lupa ng Sorsogon ay nasa 19,165.87 kilometrong kwaderno na katumbas ng 17% kabuang malawak ng Mindanao. Ngayon, dadako naman tayo sa landforms. Ang mga pahayag na ito ay naglalarawan ng heograpiya ng isang partikular na rehiyon sa Mindanao. Una na rito ang mountain ranges. Kinatubod Ranges at Tuanan Ranges ay may hanay na bundok na dumadaan sa rehiyon. Ang mga bundok na ito ay may mga malaking papel sa kalikasan at klima ng lugar. Dagdag na rito ang Mount Apo. Ang Mount Apo, ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas at nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng North Cotabato at Davao del Sur. Isang kilalang destinasyon para sa mga mahilig sa hiking at mga natural na tanawin. Ang sunod naman ay ang Cotabato Basin. Isang malawak na depresyon o mababang lugar na tinuturing na drainage basin ng Mindanao. Ibig sabihin, dito dumadaloy ang mga ilog at tubig mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang Rio Grande de Mindanao River ang pangunahing ilog na dumadaan sa Cotabato Basin. Ang ilog na ito ay may mahalagang papel sa agrikultura at kabuhayan ng mga tao sa Rehiyon 12. Kasama na din sa landforms ang valleys at ang coastal plains. Ang valleys o ang malalapad na lambak o mga lambak ay matatagpuan sa buong rehiyon, particularly sa areas ng Cotabato Basin. Ang mga lambak na ito ay madalas na may matatabang lupa, kaya't ideal para sa agrikultura. Ang coastal plains naman ay ang rehiyon ay malawak na pampang na patag, na kilala bilang coastal plains, at ang mga lugar na ito ay matatagpuan sa baybayin at nagbibigay daan para sa mga komersyo at kabuhayan ng mga tao. At ang panghuli naman na kasama sa landforms ay ang Sarangani Bay, isang malaking bay na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng mga bundok ng rehiyon, particular sa Sarangani Province. Mahalaga na ang bay na ito dahil sa mga likas na yaman nito, tulad na lamang ng mga isda at mga produktong mula sa dagat. Sa kabuuan, ang landforms ay nagpapakita ng mga pagkakaroon ng iba't ibang uri ng lupain sa rehiyon, mula sa mga bundok at lambak hanggang sa mga pampang at bay na lahat ay may epekto sa kabuhayan at kalikasan ng lugar. Dako naman tayo sa bodies of water. Narito ang tungkol sa mga natural na anyong tubig ng Rehiyon 12. Una na rito ang Pulangi River. Ang Pulangi River ay isa sa mga pangunahing sanga o tributary ng Rio de Grande de Mindanao. Ang ilog na ito ay may malaking bahagi sa pagdaloy ng tubig sa buong sistemang ilog na ito. Ang Pulangi River din ay may haba ng 320 kilometro, kaya isang malawak na ilog na dumadaan sa mga rehiyon ng Mindanao, particular sa Bukidnon. Ito ang pinakamahabang ilog sa lalawigan ng Bukidnon at ikalima sa pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. Sunod naman ang Buluan Lake. Ang Buluan Lake ay matatagpuan sa isang isla ng Mindanao. Ang lawak nito ay may tinatayang 61.34 square kilometros na lawak ng ibabaw, kaya't isang malawak na lawa ito sa rehiyon. Kasunod ng Lake Lanao at Lake Mainit ang Buluan Lake, ang pangatlong pinakamalaking lawa sa Mindanao. May average elevation o taas na 4.5 metro mula sa dagat na nagpapakita na hindi ito masyadong mataas kaysa sa ibang mga lawa. Ang pangatlo naman ay ang Rio Grande de Mindanao. Ang Rio Grande de Mindanao o Mindanao River ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Ang ilog na ito ay kalawas sa pinakamalaking sistema ng ilog sa Pilipinas, pagkatapos ng Cagayan River sa Luzon. Ang drainage area ng Rio Grande de Mindanao ay umaabot sa 23,169 kilometers, na tumatanggap ng tubig mula sa malaking bahagi ng Central at Eastern Mindanao. Ang Rio Grande de Mindanao ay may kabuuang haba ng 373 kilometro, kaya isa itong napakahabang ilog na may malaking epekto sa ekosistema at kabuhayan ng rehiyon. At ang panghuli naman ay ang Sarangani Bay. Ang Sarangani Bay ay matatagpuan sa katimugang dulo ng Mindanao, particular sa Sarangani Province. Ang bay na ito ay nagbubukas patungo sa Celebes Sea na bahagi ng Pacific Ocean, kaya't isang mahalagang bahagi ng kalikasan at kalakalan. Ang lungsod ng General Santos, isa sa mga pangunahing lungsod at pantalan ng Pilipinas, ay matatagpuan sa dulo ng bay, kaya't ito ay may malaking papel sa kalakalan at ekonomiya ng Mindanao.
Lahat ng mga anyong tubig na ito ay may malaking papel sa heograpiya, ekonomiya at kalikasan ng Mindanao. Ang mga ilog, lawa at bay na nabanggit ay hindi lamang nagbibigay ng likas na yaman, kundi nagsisilbi rin silang mahalagang bahagi ng buhay ng mga tao sa rehiyon, mula sa agrikultura hanggang sa komersyo at transportasyon. Ngayon naman ang natural resources. Naglalarawan ito ng mga natural na yaman na matatagpuan sa isang bansa, partikular na konsepto ng Pilipinas o ibang mga bansang tropikal. Una na rito ang agricultural products o mga produktong agrikultural. Mga halimbawa nito ay ang banana o saging, pineapples o pinya, coffee o kape, oil palm o palmang langis, at ang coconut o nyog. Ang pangalawa naman na kasama sa natural resources ay ang fishery products o mga produktong pangingisda. Ang halimbawa nito ay ang tuna, shrimp at octopus. Kasama rin sa natural resources ang mineral. Ang halimbawa nito ay ang coral o corales. Ang panghuli naman na kasama sa natural resources ay ang freshwater sources o mga pinagmumula ng tubig tamang. Ang halimbawa na lang nito ay ang rivers and stream o ang ilog at batis. Ang lahat ng mga ito ay nagsisilbing mahalagang yaman ng kalikasan na hindi lamang nagpapasigla sa ekonomiya ng bansa, kundi nakakatulong din sa kalikasan at sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon naman ang tradisyon, at ang una na rito ay ang tinalak weaving. Ang tinalak weaving ay isang makulay na detalyong sining ng paghahabi na kilala sa mga tibuli. Ang tibuli ay isang katutubong pangkat sa Mindanao. Ginagamit nila mga hibla ng abaka, isang uri ng halaman, upang gumawa ng mga tela. Ang natatanging katangian ng tinalak ay ang paggamit ng tie-dye na teknik, kung saan ang mga hibla ay tinatali at tinat upang ma-impact at mga simbolong disenyo. Ayon sa kanilang tradisyon, ang mga disenyo ng tinalak ay madalas na ipinapakita sa pamamagitan ng panaginip, at sa mga panaginip ng isang espesyal na mga ukit o weaver. Kaya ang proseso ng paghahabi ay tinitingnan bilang isang sagrado at espiritual na ritual, hindi lang sa isang sining. Sunod naman ay ang metalwork. Ang mga komunidad ng Tibuli ay kilala rin sa kanilang husay sa paggawa ng mga metal na alahas at figurine. Gumagamit sila ng mga materyales tulad ng tanso, ginto at pilak upang lumikha ng mga bracelets, anklets at iba pang mga palamuti. Ang mga disenyo ng mga metal na gawain ito ay may mga natatanging detalye na kumakatawan sa kanilang kultura at espiritualidad. Ang mga alahas na ito ay hindi lamang pampaganda, kundi may mga simbolong kahulugan din na nauugnay sa mga paniniwala ng Tibuli tungkol sa kalikasan at espiritu. Panghuli naman, nakasama sa tradisyon ay ang spiritual beliefs. Mga Tibuli ay may malalim na paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Naniniwala sila ng mga espiritu ng kalikasan tulad ng mga espiritu ng mga puno, bundok at mga ilog ay may malaking papel sa kanilang buhay. Sinasagawa nila mga ritual at pagdiriwang sa paligid na may makasaysayang tanawin ng kalikasan tulad na lamang ng bundok at kagubatan na itinuturing nilang sagrado. Ang mga ritual na ito ay may layuning magbigay galang, humingi ng gabay, magpasalamat sa mga espiritu at mga ninuno para sa kanilang biyayang natatamo. Sunod naman ay ang festivals or celebrations na nangyayari sa Region 12. Una na rito ang Kadayawan Festival. Ang Kadayawan Festival ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap sa Davao City sa Mindanao. Ang festival na ito ay isang makulay na selebrasyon ng iba't ibang kultura ng rehiyon. Pagdiriwang ito bilang pasasalamat sa mga biyaya ng kalikasan at sa mga katutubong komunidad ng Davao. Karaniwan, may mga parada, pagtatanghal ng sayaw at pagpapakita ng mga lokal na pagkain at produkto. Ang Kadayawan ay nagdiriwang ng kasaysayan, kalikasan at pagkakaisa ng mga tao sa Davao, pati na rin ang kanilang pagpapahalaga sa mga tradisyonal na sining at kultura ng mga katutubo ng rehiyon. Ang pangalawa naman ay ang Tibuli Harvest Festival. Ang Tibuli Harvest Festival ay isang mahalagang pagdiriwang para sa mga Tibuli na nakabase sa Mindanao. Ito ay ang pasasalamat na ritual para sa mga matagumpay na ani at para sa biyaya ng kalikasan. Karaniwang ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng mga tradisyonal na sayaw, tugtugin at kasaysayan na nagtatampok ng mga katutubong musika at sayaw ng Tibuli. Ang mga tao ay nagbabahagi rin ng mga pagkain bilang bahagi ng selebrasyon na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at paggalang sa mga biyayang natatamo mula sa kalikasan. Ang festival na ito ay isang uri ng pagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga Tibuli sa kanilang agrikultural na pamumuhay at ang kanilang mga espiritual na paniniwala.
Panghuli naman na pinagdiriwang nila ng festival o selebrasyon ay ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Festival ay isa sa mga pinakasikat na piyesta sa Pilipinas at karaniwang ginaganap sa Cebu City. Tuwing 3 linggo ng Enero, ito isang makulay na masiglang selebrasyon na pinagdiriwang bilang pagpaparangal kay Senyor Santo Niño, Batang Jesus. Bagamat ang festival ay pangunahing pinagdiriwang sa Cebu, ang impluwensya nito ay umaabot sa mga kalapit na rehiyon tulad ng Rehiyon 12 or Soc Sargent, at pati na rin sa ibang bahagi ng bansa. Kilala ang sinulog sa mga makukulay at buhay na street dancing, kung saan ang mga kalahok ay nagsusot ng mga tradisyonal na kasuotan at nagsasayaw sa mga kalsada bilang bahagi ng kanilang pagsamba at pasasalamat. Ang sayaw ay mga galaw na nagpapakita ng daloy ng ilog at ang debosyon sa Santo Niño. Ngayon naman, dadako na tayo sa ancestor o mga namumuno. Una na rito ay ang Bilans. Ang Bilans ay isang katutubong grupo na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mindanao, partikular sa mga rehiyon ng South Cotabato at Davao. Kilala ang mga Bilans sa kanilang makulay na kultura, sining at mga handicraft. Ang kanilang mga disenyo sa sining tulad ng mga ukit at kasuotan ay puno ng simbolo ng mga tradisyonal na kahulugan. Ang mga Bilans ay malalim sa koneksyon ng kalikasan at sa mga kanilang mga ninuno, at pinamamana nila ang mga tradisyong ito sa kanilang mga sumusunod na henerasyon. Ang sunod naman ay mga Tibulis o Tibuli. Ang Tibuli ay isang katutubong grupo na nakatira sa mga kabundukan ng South Cotabato sa Mindanao. Kilala sila sa kanilang kahusayan sa paggawa ng tinalak, isang uri ng tela na hinahabi gamit ng abaka, isang uri ng halaman. Ang tinalak ay ang natatanging tali technique kung saan ang mga hibla ng abaka ay tinatali upang makabuo ng mga simbolismong disenyo na madalas ay nagsasad ng mga mensahe mula sa kanilang mga pangarap. Ang paggawa ng tinalak ay hindi lamang isang sining kundi isang sagradong ritual para sa kanila. At ang pangatlo ay ang Manobos. Ang Manobo ay isang malawak na pangkat ng mga katutubong tao na matatagpuan sa iba't ibang lugar ng Mindanao, kabilang ang Sarangani, Agusan, Davao, Bukidnon, Surigao, Misamis at Cotabato. Kilala mga Manobo sa kanilang mga tradisyonal na kasuotan, sining at musika. Ang kanilang kultura ay may malalim na panggalang at kalikasan sa kanilang mga ninuno. Bukod pa rito, ang mga Manobo ay may sariling wika at kasaysayan na nagsasalamin ng kanilang pakikisalamuha sa kanilang kapaligiran at komunidad. Ang pang-apat ay ang Tiduray. Ang Tiduray na kilala bilang Teruray, Teguray at Tidulay ay isang katutubong grupo mula sa Mindanao, partikular sa lalawigan ng Agusan, Bukidnon, Davao at Lanao. Ang mga Tiduray ay may natatanging kultura, paniniwala at mga tradisyon na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kanilang mga espiritual na pananaw. Ang kanilang mga ritual, kasaysayan at sining ay nagbibigay ng mahalagang pagtingin sa kanilang buhay at pananaw sa mundo. At syempre ang Magindanaon. Ang Magindanaon ay isang etnolinguismo grupo na matatagpuan sa Mindanao, partikular sa lalawigan ng Maguindanao, Cotabato at iba pang bahagi ng rehiyon ng ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pangalang Magindanaon ay nagmula sa salitang Maguindanao na nangangahulugang lupain ng mga mang-uukit ng metal sa kanilang wika, na isang patunay ng kanilang kahusayan sa paggawa ng mga metal na alas at gamit. At ang panghuli naman ay ang Iranon. Ang Iranon ay isang pangkat etniko na mula sa Mindanao at sila ay malapit sa kamag-anak ng mga Maranao at Magindanaon. Ang mga Iranon ay pangunahing Muslim at matatagpuan sa lalawigan ng Maguindanao at Lanao del Sur. Ang kanilang kultura ay may malalim na ugat sa relihiyon at tradisyonal na pamumuhay. Ang mga Iranon ay may natatanging sining tulad ng kanilang mga telang habi at mga kasuotan na ginagamit sa mga seremonya at selebrasyon. Narito rin ang mga famous events na nangyayari sa Rehiyon 12. Narito ang Batulaki-Glan ng Sarangani Route of Magallanes, Elcano Expedition in the Philippines. General Paulo Santos, 1880 ng 1945, became the first commander of the Armed Forces of the Philippines. At Bureau site of 17 Filipino Martyrs of Coronel of South Cotabato. And syempre, in September 2001, Executive Order No. 36 was signed by President Gloria Macapagal Arroyo. And lastly, the Philippine Coffee Quality Competition. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mga makasaysayang kaganapan at kontribusyon ng rehiyon ng Mindanao, partikular na sa lalawigan ng South Cotabato at Sarangani, mula sa ekspediksyong Europeo, sakripisyo ng mga martir at pagbabako ng administrasyon hanggang sa mga tagumpay na industriya ng kape. Ang mga ito ay nagpapatibay sa kalagayan ng Mindanao sa kasaysayan at pag-unlad ng bansa.
Ngayon naman, dadako na tayo sa leaders ng Region 12. Ang mga leaders na ito ay si Governor Regilio D. Pacquiao sa Alabel, Sarangani Province, si Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. sa South Cotabato, si Governor Emilu Lala Talino Mendoza sa Kidapawan, Cotabato, at si Governor Datu Pax Ali S. Mangungudato sa Sultan Kudarat. At syempre kasama na din ang President Corner at Chairman Corner ng Region 12. Ngayon naman, dadako na tayo sa history of the governments. Una na rito ay Muslim Sultanates. Mula nung ika-14 na siglo hanggang pagsisimula ng ika-20 na siglo, ang mga Muslim Sultanates na Maguindanao at Buayan ay namuna sa malalaking bahagi ng Mindanao. Partikular sa mga lugar na ayon sa bahagi ng mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Ang mga sultanato ay may malakas na impluensya sa politika, relihiyon at kultura ng rehiyon. Pangalawa naman ang municipality or local governments. Ang Marbel na ngayon ay tinatawag na Coronadal, isang bayan na tinatawag sa lalawigan ng Cotabato noong 1947 sa pamamagitan ng isang executive order na nilagdaan ni Pangulong Manuel Rojas. Ang pagtadag ng Marbel ay isang hakbang patungo sa pagpapalawak ng administratong sistema at pamahalaan sa rehiyon ng Mindanao. Noong January 1, 1948 naman, opisyal na nagsimula ang pamamahala ng munisipalidad ng Corondal. At mula noon, patuloy itong naging isang mahalagang administratibong sentro sa rehiyon. At ang panghuli naman ay administrative regions. Noong 2001, ang Executive Order No. 36 ay pinasa upang baguhin at reformahin ng mga administratibong lugar sa Mindanao. Kasama nito ang pagpapalit ng pangalan ng Region 12 mula sa Central Mindanao patungong Soc-Sargen, isang acronym na kumakatawan sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos at North Cotabato. Ang layunin ay pagbabago ng pangalan ay upang mapalakas ang pagkakaisa at pagpapalaganap ng mga administratibong serbisyo ng lalawigang ito. Tama na rin sa administrative regions ang Coronadal City sa Regional Government Headquarters 2004. Noong 2004, ang Coronadal City ay tinalaga bilang punong himlal ng pamahalang relihiyon ng Soc-Sargen. Sa pamamagitan ng Executive Order 304, pinili ang Coronadal dahil sa tragic nitong lokasyon at bilang isang sentro ng kalakalan pamahalaan ng rehiyon. Mula sa pagtatalaga nito bilang regional na punong himpalan, naging isang mahalagang administratibong sentro ang Coronadal para sa buong Soc-Sargen. At ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan tungkol sa Region 12 Soc-Sargen Region. Naway, may natutunan kayo sa panibagong aralin natin tungkol sa Region 12 Soc-Sargen Region. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli!